Biglaan ang pagpunta namin ng Maynila at dahil nga biglaan siya, sobrang mahal ng mga plane ticket. Umaabot ng mga 6,000 to 7,000 ang plane ticket papuntang Maynila. 2 days yan, 2 days bago pumunta ng Maynila. So ang ginawa namin is sumakay na lang kami ng bus. Yung last ko nang sakay ng bus mula Samar papuntang Maynila is medyo matagal na. Siguro may mga 10 years na. Kasi palagi akong nagpe-plane via Tacloban. So, ito, hindi ko alam kung ilang oras ang aabutin natin papuntang Maynila. Pero dati-rati kasi, inaabot lang to ng mga 16 hours. After almost 3 hours ng biyahe, nakarating na rin kami sa Allen Ferry Terminal. So, ito yung mga tuyo, ito yung mga karaniwang binibili ng mga pasaheros dito sa Samar papuntang Maynila. Yan, may mga tuyo, tapos yung mga ano ba yan, suman, pili, napaka-famous yan dito. Allen, 8:55. Ang aga. Medyo temprano kami. So, pwede na lang kaming pumasok sa pinaka-terminal nila, tapos doon na lang kami mag-aantay kung kailan pwedeng mag-load yung barkong sasakyan namin. Para makasakay, kailangan mo ng terminal fee, environmental fee, tapos yung ticket mo doon mismo sa ferry. Ito yung terminal nila, so dito nag-aantay yung mga pasahero na tatawid papunta sa Matnog. Kailangan mong magsulat sa logbook nila ng twice, so dalawang logbook yun, siguro para sa manifesto yata yun in case kung ano man ang mangyari, at least may nakasulat. Nagtatawag na sila for boarding, so papunta na kami sa barko mismo. Sa Tara, ferry samahan na nyo kami ferry. guys. So ito yung papunta sa barko. Medyo matagal din kaming nagantay, inabot yata kami ng 3 hours. Pagdating kasi ng bus namin, sakto naman, nakakaalis lang daw, kakatawid lang daw ng barko. So nag-antay pa uli kami ng barko na dadaong mula pa sa Matnog. Kaya inabot kami ng 3 hours bago kami maka-load sa barko na to. Kararating lang actually ng barko na yan. Hindi ko alam eksakto kung magkano yung fare ng barko patawid papuntang Matnog. Kasi yung sa amin kasi, since nasa bus kami, galing ng Samar, yung bus na mismo or yung conductor ng bus ang nagbibigay ng ticket sa amin ng ferry ticket tsaka yung terminal ticket is libre na siya kasama na sa pamasahe. Yung pamasahe naman namin is nasa 1,700 or 1,800 yata. Kasama Tagpirang bunay? Bunay, tagpira? 15 ano sa? maybe it will take an hour or more bago kami makaalis kasi mag-aantay pa ng mga ibang pasahero na tatawid papuntang Matnog. Dito pala is bahala kang pumili kung saan ka uupo. Pwede kang umupo dito. Dito is open air lang siya, ito. So, mahangin lang siya, walang nakaharang. Pwede kang umupo dito. Or pwede ka ring pumunta doon sa taas, umakyat sa taas. Sa taas is ganun din, open lang din siya doon sa taas. Meron din siyang aircon na part, so pwede ka rin doon. Hindi ko alam kung magkaiba yung bayad sa aircon or dito lang sa open. Kung may nag-check ba ng ticket, pero parang wala naman.
Walang nag-check ng ticket namin eh. Walang nag-guide na dito ka umupo or doon. So, of course, present pa rin yung mga bata nag-aabang ng barya na ihahagi sa mga pasahero at sisisirin nila. Ito yung mga upuan guys, oh. Madami pa talagang bakante, sobrang dami pa. Kadarating lang kasi siguro baka maya-maya punuan na rin to, or I don't know, maybe because hindi rin naman kasi season ngayon ng mga turista papuntang Maynila or pabalik ng probinsya, kaya ganito siguro siya ka konti pa ng tao. Meron din dito sa side mga batang sumisisid ng mga barya-barya. Dito kami umupo sa may aircon na cabin banda, at least hindi siya malagkit. After more than an hour, finally nakadepart na rin kami sa port ng Alay. Ngayon, on the way na kami papunta sa Matnog. Nakatawid na kami ng Matnog, finally, pababa na kami ng barko, tapos ang gagawin na lang namin pagbaba is, syempre kailangan namin hanapin yung aming sinakyang bus. So pag sasakay ka talaga sa mga bus, mga ganito, kailangan mong tandaan kung ano yung bus ng sinakyan mo, tapos kung ano yung number pala. Yung number ng bus ng sinakyan mo, kailangan matatandaan mo para hindi ka mahirapang maghanap. Ayun, nahanap ko din yung bus namin. Kahirap maghanap. Ay, stop over muna. Ito yung unang stopover namin mula nung makarating kami ng Matnog. So, pagkatapos ng mga siguro 2 hours to 3 hours na biyahe, stopover naman para kumain yung mga pasahero, tapos yung conductor, tapos yung driver, tapos pahinga ng konti, magsigarili. Hindi ko talaga ugaling kumain pag nagbibiyahe ako na public transpo. At hindi ko rin ugaling uminom ng tubig kasi nga nahihirapan ako pagdating sa CR. So ito, kakain ako, siopaw lang yung kinain ko at halos kalahati lang. Nasa Daraga na kami, guys. Hindi ko lang alam kung anong part to. Nasa Kamsur yata to eh. Part ng Kamsur. Kung makikita nyo, nakapatay na yung mga ilaw at alas 11 na ng gabi, natutulog na yung mga pasahero.
Nag-stop over ulit dito yung bus namin kasi kakain uli yung conductor, tapos yung driver, tapos yung mga ibang pasahero ay kakain din. Napakamahal pala guys yung mga pagkain sa mga ganitong kinakainan stopover. Yung pagkain nila, yung isang ulam, umaabot ng 100 hanggang 150. Kaya kadalasan talaga yung mga malalayo galing Mindanao, mga ganun, galing Visayas, is nagbabaon talaga sila ng pagkain nila. Ako lang talaga yung hindi mahilig kumain pag nagbibiyahe kasi nga ayokong nang gumagamit ng CR. Ayokong nagsi-CR during sa biyahe kasi pag iinom ako kahit konting tubig lang, naghahanap na talaga ako ng CR. Inumaga na nga kami sa daan at parang nasa part na kami ng Laguna. Mag-alas 7 na ng umaga at ito nasa daan pa rin kami. Mga basura. Sa haba ng biyahe, naging parang basuran na tong bus namin. Tingnan nyo yung mga basura nasa sahig na lang sila. Tinatamad nang magpulot yung mga pasahero. Before, inaabot lang ng 14 to 16 hours pa Maynila. Ngayon, nasa 24 to 26 hours na kaming nagbibiyahe. At finally, nasa Pasay na kami. Guys, sobrang tagal-tagal ng biyahe. Kaya ang una kong ginawa talaga, pagdating namin sa Maynila, is nagpabook agad ako ng plane ticket pabalik ng Samar via Tacloban. Dahil sa daming stopover at sa tagal na nagantay namin sa Allen, sobrang tagal ng biyahe namin. So, ang tagal ko na din kasi hindi nag-bus papuntang Maynila, siguro mga 10 years na rin, kaya siguro nanibago lang din talaga ako.